Hello kay Unified, this is Romil Pendulat of Unified Products and Services and welcome to this video kung saan i-discuss natin yung remittance business ni Unified Products and Services. So kung ikaw man ay baguhan or hindi pa masyado nakapag-transact or wala pa masyadong overview sa ating remittance business, grabe, para sa iyo ang video na to. So to start, di ba po meron tayong mga platforms, meron tayong tatlong platforms na mobile apps, Java installer for laptop or PC, meron din tayong sariling website. Lahat po yun, pwede po kayo makapag-transact ng remittance po doon. But for these tutorials po, gagamit po tayo ng mobile apps para po mas madali po natin ma-access ang at maintindihan ang transactions natin. Okay? So, para makapag-start tayo, ayan, meron tayo ditong mobile apps. Ayan. So, ngayon, nakapag-login na po ako dito sa aking mobile apps. Ayan. Ayan. So, ngayon po, para po makapag-transact po tayo sa ating remittance, dapat po kung tayo ay sending, meron po tayong pondo. Kung tayo naman ay receiving, dapat may cash on hand po tayo kasi yun ang ibibigay natin, tama? So, nagro-rolling lang po yan. But for now, kung inyong nakikita, meron akong pondo na 1.74. Grabe yan. 1.74 million. Kasi for ano lang po to, for overview lang po to na transaction natin para lahat po tayo magkaroon po ng idea. Okay? So para makapag-transact ka ng remittance, punta ka lang dito sa tatlong tuldok, tatlong linya dito sa upper left. Okay? Click mo yan. Then choose remittance. Then, syempre, send and payout. So, yung sending, yung payout is, yun na yung receiving tayo ng money. Then, click mo lang yan, send, pag ikaw ay magsesend. So, unahin natin yung eCash to eCash. Itong eCash to eCash na to, ay ito yung transactions ng member to member or dealer to dealer or kung ikaw ay outlet or hub office, eCash replenishment, dito ka dadaan. So, bawat isa sa atin member, meron tayong reg code. So, kung ikaw ay send ng eCash sa ibang member o ikaw ay magpa-send, ito yung gagamitin natin. Then ilalagay din natin yung dealer's reg code, then yung amount, okay? Kung magkano, then yung transaction password natin para ma-confirm yung transaction. Ngayon, in every sending natin dito, meron tayong 25 pesos na charge in any amount. Yun yung kinagandahan dito kasi yun yung pinupromote ni Unified. Any amount, grabe, tumataginting na 25 pesos lang po yung charge natin. Grabe, di ba? Sa murang halaga, makakapag-send ka na ng pera. Okay? Next is, meron tayong convert to load fund. Itong convert to load fund, kung inyong mapapansin, meron tayong load wallet dito sa home natin, kung saan ang load wallet, maglo-load na tayo dito sa Pilipinas ng any network, call cards, game cards, ay mga games, then yung mga cables, internet, dito lahat makakaltas sa load wallet. Para makapag-load ka, yan, kailangan may laman yan, which is galing sa eCash din yan, magko-convert ka. Which is, ang dadaanan mo, ito na yung sinasabi natin na convert to load fund, click mo lang yan, any amount. Walang minimum, walang maximum. Pwede ka magpapaan dyan ng load wallet mo. Which is free of charge. Yun ang kinaganda niyan. Ang malupit pa niyan, every convert mo from eCash to load wallet, meron ka pang income na 2%. Yes. Regardless of the amount, 2%. Example, nag-transact ka convert ka ng 1,000, so may 20 pesos ka dun. Ganun kalupit. Which is any amount, pwedeng mataas, pwedeng mababa. Hindi siya exact na madideduct, mako-convert from eCash to load wallet yung kinonvert mo dahil may 2% ka pang income. So, ganun siya kalupit. After mo nun may laman ng load wallet mo, i-refresh mo lang, click mo lang yung arrow dyan na pink, magkakalaman na yung load wallet mo, pwede ka na uli mag-load. Click mo lang yung loading. So, balik tayo ulit sa sending. So, yun yung function ng convert to load fund. Gets? Next is yung eCash padala. Itong eCash padala, mga partners, ito naman yung i-claim ito sa lahat ng pwedeng outlet ni Unified, pwedeng office ni Unified,
kahit saan. Then, pwede rin na sa mga member or dealer, pwede rin na any accredited by Unified Products and Services, itong e-cash padala natin. Okay. So, ngayon, gagawin mo lang dito is, maglalagay ka lang ng sender details saka beneficiary details provided ilalagay mo din ano yung ID type niya, ID number niya, principal amount na ipapadala mo, then yung transaction password, then magpo-provide siya ng charge at saka yung control number, pwede na niya kukunin. As in real time, makukuha niya yung pera. Okay? So, ito lang yung details na ipi-fill up mo sa sender. Ganyan. So, click mo to, register new client. Ito lang yung ipi-fill up mo mga partners. So, first name, middle name, last name, mobile number, email address. Kung wala siyang email address, pwedeng email address mo na lang. Okay? Then, yun, yung country, ganyan. So, ipi-fill up mo lang yan. Then, ganun din si beneficiary. Ngayon, once na nakapag-registered ka na, pwede mong i-search mo na lang. Kasi kung same lang ng details yung sesendan mo, or sender or beneficiary, pwedeng hindi ka na magta-type. Si-search mo na lang siya. Kasi nandun na siya sa data mo. Okay? Ganon siya. Simple as that. Next is credit to bank. Itong credit to bank is magpapadala ka. Okay? Magpapadala ka sa mga any bank dito sa Pilipinas. Okay? Mga local banks natin. So, which is, makikita mo dito, yan, oh. Dami-dami natin. Lahat ng banks. Grabe. 99% partner na natin po, mga partners. So, ayan po siya. Which is, andito na rin yung GCash. Kung magpapadala ka sa GCash, yan yung bagong pasok dito sa eCash to bank natin. Yung ating GCash. Ayan, yan yung GCash natin. So, dito, ganun din. I-fill up mo lang din yung i-register mo lang yung sender sa beneficiary natin. Ito yung mga i-fill up mo na details. Ayan, isa-isahin mo lang yan. Alright? Then, dito, bawal yung parehas ng name ni sender at saka si details. Kunwari, Ramil to Ramil. Hindi pwede. Kailangan, iba. Kunwari, ako yung mag-claim, send ko sa pangalan ko, sa bank account ko, pwede naman yon provided na ibahin ko yung sender ko. Pwedeng kahit sino sa family member namin o kahit sinong gusto ko, gawin kong sender, pwede. Kasi tayo naman yung magko-control. Okay? Ganun yun siya. Ang charges dito, mga partners, naglalaro siya ng 145 to 150. Any amount na itatransfer natin sa bank, real time, papasok siya. Depende sa bangko natin or bank accounts natin. Usually, pinakamatagal dito is 24 hours. Pinakamatagal na pagpasok kung ang account mo ay ganitong klase, depende sa bank account. But real time, papasok siya regularly. Banking hours po to siya, ha? Hindi pwede yung weekends, hindi siya papasok. Kasi banking hours, meaning to say, Monday to Friday, 8 a.m. or 9 a.m. to 3 p.m. Ang ganun yung approval niya para papasok agad. Okay? Yung duration niya. Then after that, pwede mo nang ma-withdraw. Magpo-provide din ng resibo. Mamaya papakita ko saan mapunta yung resibo ng lahat ng transaction natin dito sa remittance natin. Alright? Then, next is itong cash card. Cash card actually, kung tawagin ngayon, power card na siya. So, ito na siya. Ito po siya. Ayan. Yan po siya. Ito po yung power card natin. Ayan. Power card or cash card or ito yung parang sarili nating ATM. So ngayon, itong cash card, paglalagyan mo to siya ng laman, dito ka dadaan sa cash card. Okay? So ina-applyan to sa mga main office natin kung gusto niyo magpa-process nito. So pupunta ka lang sa mga main office natin. So dito ka dadaan kung gusto mo siya lalagyan ng laman. So any amount na gusto mong lagyan, nasa 60 pesos lang yung charge. Grabe, 'di ba? Napakamura. Ngayon, pwede mo siyang i-claim. So, halimbawa, sa'yo yung card. So, lalagyan mo lang yan ng details mo para mag-claim mo. Ayan. Yan na siya. Then, yung account number niya. So, under ito sa Security Bank. Okay? So, meron tayong account number talaga na pinoprovide. So, pwede mo siyang gamitin. Magagamit, ang good news nito mga partners,
magagamit natin to siya worldwide. Pwede mo siyang gamitin sa mga abroad. Kunwari, kahit saan ka pumunta na bansa, mawi-withdraw doon sa ATM machine. Ano yung pera doon, yun din ang lalabas doon. Ko-convert lang niya automatic from peso to saan ka na country. Ganun siya kaganda. Ayun. So, pwede mo rin siya pang swipe. Pang shopping mo, ganun. So, yun ang gamit niyan. Okay? Sa'yo na yun. Tawag doon, dito ka dadaan sa cash card. Next is, itong Cebuana. Itong Cebuana, napakadali lang talaga. I-fill up mo lang din yung sender and beneficiary details. Kung nakapag-registered na, ayan, ito siya, no? Kapag mag-registered ka pa lang, i-fill up mo to. Now, ang tips dito, pag mag-fill up ka ng details ng dito sa sender ni Cebuana mo, yung mobile number dito, kinakailangan walang zero. So, mag-start ka sa talaga sa 9. Kunwari, 926123, ganyan. So, nasa 10 digit lang siya. Tama? So, yan yung gagawin mo. Then, mag-fill up ka lang. Parehas lang, unahin mo yung year. Kunwari ganyan. Then, months. Kung anong month, then date. Yan, kung birthday niya. So, transaction password, ganyan, etc. So, assuming na-register mo na yung client mo. So, isa-search mo lang yan. Kunwari ganyan. Isa-search mo lang yung client, pipiliin mo na lang siya. Set as sender. Kung na-register mo na uli yung beneficiary, magsa-search ka lang din. Lalabas na yung mga beneficiary mo dito. So, kunwari, ganyan. Ayan. So, currency, peso, ganyan. Kunwari, nasa 2,000 yung, kunwari, 5,000 yung papadala natin, no? Submit mo lang. Ayan. Nandiyan dyan yung total na 5,220 kasi may charge siya na 220. Pag lalagyan mo na to ng password, magpo-provide siya ng verification code sa email mo at saka sa number mo bago siya magko-confirm. Pero real time magko-confirm, real time pwede na rin kukunin sa any nationwide na Cebuana outlet. Okay? Kahit pipila na siya agad doon. Ngayon, yung receiver mo, no? So, ngayon, para kukunin mo yung resibo niya, punta ka lang dito sa report. Sa lahat ng resibo natin, ng remittance, punta ka lang dito sa remittance send. Ayan. Then, ano yung ni-transact mo? Cebuana ba? Smart Money ba? I-cash padala ba? Dito mo lahat makukuha yung resibo niya. So, ngayon, Cebuana man yung ni-transact natin, click mo lang yung Cebuana. So, ganito na siya. Kung gusto mo i-download yung resibo, so, i-download mo lang yung resibo, click mo yung download receipt. So, mag-download na siya. PDF, downloadable, printable. Yung ano natin, yung resibo natin. Then, ang makikita mo dyan, ang palatandaan na yung control number is nagsisimula siya sa P001. Yan yung palatandaan na yan yung reference number. Okay? Ayan siya. Ganun lang siya kasimple yung sa Cebuana. Another tips dito sa Cebuana natin, once na tayo ay magsesend ng more than 10,000 or bigger amount, pwedeng abot ng 7,000 pataas, pag hindi agad magpapop up yung kanyang control number, meaning to say, meron kang kailangan i-provide. I-click mo lang yung email mo. Kasi, since regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas tayo, so meron ka lang i-provide ng mga valid ID para mako-confirm yung iyong pinadala. Magpo-provide na siya ng control number. So, usually, yung mga ganun po, pag mga bigger amount like 10,000 or 10,000 pataas, i-check mo yung email mo kasi before mag-provide ng control number, mag-provide mo ka muna ng ID na meron siya tinatanong doon, ano ang ID, bibigay ka, tapos kailan yung na-register yung mga account, so ganun siya. So yun, sagutin mo lang yun, then after in a while, how many minutes, meron na siyang control number. So yun kasi yung rules ni Cebuana. Okay? Ganun siya. Ang maganda dito sa Cebuana, pwede mo siyang i-amend. Ibig sabihin, kung nagkamali ka ng send beneficiary details, kunwari, Juan, naging Juana. So, di ba hindi niya makiklaim doon sa Cebuana outlet? Pwede mo siyang i-amend. So, i-type mo lang yung control number niya dyan, then ma-amend mo na. Pwede mo rin siyang i-refund or ipa-cancel. Okay? Ang maganda niyan, pag babalik siya sa ikas mo, magro-rollback kasi yan, ang maganda niyan, pati charge niya,
babalik din. Hindi siya madideduct. So, ganun siya kaganda. Okay? Klaro ba ang Cebuana natin? O, ganun lang siya ka-simple. Then, next is, itong GCash natin is under, ano pa siya ngayon? Ina-upgrade pa. Diretso tayo dito sa Western Union. Kasi itong forex rate, ano lang naman to, mga, ano lang to, mga, tawag to, mga conversion lang ito ng ng pera to peso. Then, ito naman, magko-convert ka ng load. Di ba kanina, magko-convert ka ng load, Pilipinas load pa lang. Dito naman, magko-convert ka ng international load. Pero maganda nito, kung gusto mo mag-load ng international, punta ka na lang sa version 3. Kasi di ba may version 3 tayo. Doon, hindi ka na magko-convert. Pipiliin mo na lang yung mga country kung saan ka mag-load. So, kagandahan kasi, ang loading natin, international na rin. So, pwede ka mag-load ng international. Okay? Punta na tayo sa Western Union. Ang Western Union, grabe, magsisend ka ng Western Union. Almost same lang din dun sa mga ating mga previously na mag-aano ka, magre-register ka ng client. Ayan, mga client details, sender and beneficiary. Kahit sinong sender and beneficiary. Yun, i-register mo lang dito. Again, kung naka-registered ka na, yun, i-ano mo lang dito, i-search mo na lang. Okay? Kunwari ako, so name ko, ganyan, search mo na lang. So, lalabas na siya. Ayan. So, yun, gagawin mo na siyang sender or beneficiary. Ganun siya. Then, i-fill up mo lang to. Between you and the client mo. I-fill up mo lang yan. Then, mag-aano ka lang dito, magpo-provide ka lang ng ID. ID ng sender. Kung ikaw yung sender, ID mo. So, kunwari ako, ayan. So, ayan. Sender. Tapos, kunwari, let's say kunwari yung pinsan ko. Ayan. So, ayan. Ayan, i-fill up mo lang to, then ID, ayan, lalabas na siya. So, kung ikaw yung sender, mag-upload ka ng ID mo. Kunwari, ngayon, ako ang sender, mag-upload ako ng ID ko. Habang hindi pa nako-confirm yan, hindi ka pa makapag-proceed. So, para ma-pass forward na ma-approve yung ID mo, itawag mo na agad sa CSR para ma-approve. Which is, makikita mo yan dito. Oo. Pwede, yung ID, makikita mo dito, yung pending ng ID dito. Dito sa, wait lang. Sana ba tayo? Dito, diba? Sending. Ay, yung ano pala, yung dito sa sending, dito mo rin talaga makikita. Payout pa lang ibig kong sabihin. Kung may mga pending ka, dito mo makikita kung may mga pending ka. Okay? Then, once na kunin mo yung resibo niya, wala sa report. Dito mo siya makikita yung resibo niya. Ayan. So, ida-download mo lang ang resibo niya. Hindi sa report. Ang Western kasi iba siya. Ang resibo niya separate. So, dito mo siya makikita sa sarili din niya. Nag-click mo lang yung Western. Unlike sa Cebuana, punta ka pa sa report. Ito naman, hindi na. Diyan ka na lang. So, ganun lang siya. Then, withdrawable na siya. Pwede niyang kunin sa any outlet ng Western. Worldwide. Ayun. Then, ganun yung kasimple sa remittance sending. Okay? Next naman tayo is dito tayo sa payout. So, di ba kanina meron ako sinasabi na ID application? Kasi kung tayo ay receiving, kinakailangan meron tayong ID. Kasi, lalo pag big amount, so kailangan natin ng valid ID at least 2. So, ganun siya. Dito mo malalaman kung approve yung ID mo, ganyan, or na-revoke. Again, kung na-pending pa rin siya, pwede mo siyang itatawag. Kung na-approve na siya, dito mo na siya makikita. Mag-upload ka lang dito kapag nagre-receive amount ka na. Pero pag hindi ka pa nagre-receive, hindi ka pa makakapag-upload ng ID directly. Okay? And then again, sabi ko nga kanina is e-cash padala. Pwede mo i-claim sa any unified member outlet or office o any accredited ng unified. So ito yung sabi ko, kunin mo lang yung reference number, then matatransact mo na. Lahat ng ipi-payout po natin, di ba may payout dyan? Lahat ng ipi-payout natin, pupunta dito sa e-cash. Magiging fund natin. So, kung receiving ka, bigyan mo lang ng cash yung client mo. Kung sending ka naman, mababawas yung e-cash mo dito. Mababawas sa fund mo yung ise-send na pera or e-cash. Okay?
Ayun, balik tayo ulit sa payout. So, dito na tayo sa smart money. So, ito yung smart money natin. Pwede tayong mag-receive ng smart money. Okay? Ayan. Meron din tayong sariling smart money number. O, yun. So, pag mag-receive tayo, bibigay lang natin yung smart money number natin, mga partners. Ayan. Then, next is yung iRemit. International to. So, marami kasi tayong international. iRemit, Transfast, New York by MoneyGram. Puros yan international. Galing sa labas. Pwede mo i-claim din dito. Okay? Then, Cebuana. Balik tayo ulit dito sa Cebuana. So, dito sa Cebuana, ano nang to, ang pwede natin i-accept dito for local pa lang. From local. Hindi pa natin makiklaim yung galing sa international na Cebuana. Pero pag Western, pwedeng galing international. Okay? Control number, kunin mo yung control number. Then, itatype mo dito yung control number. Then, magpo-provide yan siya ng successfully transact. Pero hindi mo pa makikita agad-agad yung e-cash na nag-reflect dito sa e-cash. Ang mangyayari, pag once na ganun yung nagsabi siya ng ganun, successful na siya, transact, pero wala pa sa e-cash mo, kasi mag-PPOD pa tayo. Ang gagawin mo, i-check mo yung email mo na nakalink sa account mo, magse-send yan siya ng tracking number at saka yung resibo. Yung resibo, ang gagawin mo, ida-download mo yun kasi may link doon. Ida-download mo yun, then gagawin natin, pipirmahan mo yun digitally or dito na sa cellphone mo. Hindi mo na kailangan ipa-print. Okay? So, magda-download ka lang ng apps na kung saan Adobe Fill Sign ba yun, yung ganon. Pwede mo na yung fill and sign, yun ata yun eh. Yun yung ida-download mo para mapirmahan mo yung resibo na na-send na-send from the system. Then once na na-send, napirmahan mo na yun, screenshot mo yun, punta ka na sa POD. Then since tracking number nandun sa email na sabi ko nga na-send sa'yo, i-copy paste mo, i-type mo dyan, i-upload mo na yung resibo na pinirmahan mo. Then, after in a while, successful na yon, makikita mo na yun dito sa e-cash mo. Makikita mo yun dito sa e-cash mo. Madadagdag na sa e-cash mo. So, ganun yung payout ni Cebuana. Okay, nasusundan ba? Masyado bang mabilis? At least meron kayong overview, no? So, ngayon, yung GCash natin, sabi ko nga, under, siya ngayon, ina-upgrade pa. So, diretso tayo sa payout natin sa Western. So, ang payout natin sa Western, ito yung maganda. Kasi kagandahan ng payout natin sa Western, walang deduct. Hindi kagaya ng nasa labas na dideductan ka pa ng mga stamp, di ba? Kailangan pa bayaran yun, mga insurance, di ba? Mga ganun yun. Dito sa atin, kung magkano ang exact pinadala, even a point centavo, na makikita mo dito sa iyong e-cash. Yun ang maganda dyan. So, ngayon, pag pa-payout ka sa Western, i-fill up mo lang ito. So, halimbawa, ano yung detail ng nagpadala sa'yo? Okay? Sino-sino ba yon? So, pag wala siyang email, pwedeng email mo na lang gamitin mo. Pati yung mobile number. Kung ibang bansa siya, pwedeng number mo na lang ilalagay mo dito sa Pilipinas. Okay? Then, syempre, ang beneficiary is ikaw. Okay? So, yan. I-fill up mo lang yan. Pag na-fill up mo na yan, i-search mo na lang pangalan mo. Hindi ka na mag-fill up. Pag nalagay na sa data ng cellphone, ng account, yung details mo, hindi ka na paulit-ulit na mag-fill up. Okay? Ganun siya kaganda. Then, fill upan mo lang to again, yung reference number ng pinadala. Okay? Then, occupation, relationship. Basta pipilapan mo lang to lahat. Then, kung saan, taga saan yung nagpadala. Then, ano ang amount, principal amount ng pinadala. Then, yung ID mo na beneficiary, i-upload mo dito. Pero kung sabi ko nga kanina, kung once na nakapag-upload ka ng ID before, tapos approve na ng ang CSR, hindi ka na paulit-ulit na magpapa-approve ng ID. Once lang talaga na mag-upload ka ng ID. Once na na-approve na 'yon, hindi ka na mag-upload pa uli kasi approve naman siya. So, ganun siya. Then, after in a while, antay mo na lang, pupunta uli doon yun sa e-cash mo, madadagdag dyan.
in a minute's time lang, papasok na siya. Okay? Then, dito, balik tayo ulit sa Western, no? So, ngayon, makikita mo dito kung may mga pending ka or done. Okay? So, ito yung, sabi ko walang charge. So, yan yung isa sa mga pinayout ko noon. So, yan, papasok ulit. Dan, meron din siyang resibo. Ayan siya, ganun siya kadali. Yung ating payout or ating remittance, receiving, and sending po. Dito po sa ating Unified. Sending and receiving ng money. Grabe, diba? Napakadali lang talaga as far as nagla-learn ka, willing to learn ka, nagte-training ka, then may patience ka. Grabe, madali lang talaga siya matutunan lahat yung remittance transaction ni Unified Products and Services. So, tips. Ang tips po dito is, unang-una is dapat may fund ka. Kung kinakarir mo yung sending, dapat may fund ka. Kung kinakarir mo yung receiving, dapat may cash on hand ka. Which is, no minimum, no maximum, nakadepende po yun sa'yo, ikaw yung magko-control. Then, kung ikaw ay home-based franchisee ni Unified Products and Services, ang bagong patakaran or rules since regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas tayo, BSP, dapat po nakapangalan po sa atin yung as receiver. Hindi po natin ma-claim yung hindi nakapangalan sa atin. Ganun po siya yung bagong rules ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Except sa mga outlet, hub, pwede nila i-receive kahit sino. Kahit sinong pangalan pwede nila i-claim. Okay? Then, dapat willing to wait ka sa mga transaction kasi syempre ganun din yan sa labas, 'di ba? Pumipila tapos umuupo tayo doon kasi inaano pa nila under approval pa yung mga transaction. So ganun din sa atin, may mga din, pero hindi delay lang yan kung may error, pero kailangan willing to wait ka sa mga transaction natin. Then willing ka din mag-contact sa CSR for any erroneous or human error ka, kailangan willing kang kumontak sa CSR po natin. Okay? Kasi yun yung makakatulong na para mas mapadali yung transaction. Then dapat meron ka din, kung kinakarir mo ang remittance, dapat meron ka ring valid ID, at least 2 valid ID ng government. Kasi for any transaction, especially receiving tayo ng money, especially big amount, kailangan yung ID, yung big amount, yung valid ID na at least 2. Hihingiin yun sa ating system, ng ating CSR, since regulated by BSP nga po tayo. Ang kagandahan nun, kahit hindi mo i-business ang remittance business na Unified, pwede mo siyang magawang personal use, especially receiving amount ka, meron nagtatransact siya yun ng nagbabayad ng bill, nagbabayad ng ticket na pinabook sa'yo, or any transaction na pera, pwede mong i-receive anytime. So, bukod sa i-business mo, pwede mo pa siyang i-personal use. Grabe, diba? So, ganun po kaganda yung remittance business na meron tayo dito sa Unified Products and Services. Ang malupit pa niyan, ang dami pa nating remittance. Western, Cebuana, eCash Padala, ang dami-dami. At marami pang paparating na mga business partner natin dito sa ating remittance. And lifetime benefits. Sayong-sayo na ang negosyong meron tayo na one-stop shop dito sa Unified Products and Services. So grabe, dapat willing ka lang talagang matuto, willing to learn. Dapat always kang nagla-learn ng mga new learnings kasi we are technology business. Every now and then nag-upgrade yung ating business, ang ating company, ang ating services. So grabe, sana marami kang natutunan dito sa video na to. Sana na overview mo rin yung ating remittance business na Unified Products and Services. Ayan, at grabe, para po mas matuto at marami pa po tayong malaman
pwede po kayong mag-comment dito po sa comment section natin below. Pwede rin po nyo i-like, subscribe, and share po ang ating YouTube channel po na ito para po marami pa po tayong matulungan ng mga tao, especially mga ka-Unified, para lahat tayo tumama at yumaman. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panunood. This is Ramil Pendulat of Unified Products and Services.